Gandang hapon po sa inyo, Daniela and Hannah Lee. May nakita kong vendor, popcorn vendor. Yun po yung yun po yung... Oh. Idol Rafi, yun po yung nagpalaki sa kanila. Nasaan si sir? Tulungan natin. Doon Ang po bait sa naman. labas. Tawagin. Yun ang bayani. Idol Rafi, nakakwento lang po nila, nung sila po ay maliit pa lamang po. 'Di ba? Doon lang po sila sa ilalim ng popcorn at tutulog. Sama-sama po kaming apat. Opo, sama-sama po silang apat, kasama po yung kinakasama po ni Tatay William. So nabubuhay po sila, binubuhay po sila ni Tatay William and ni Nanay Roselyn sa pagtitinda lamang po ng popcorn. Nag-aaral pa po kayo. Opo. Good. Sino po nagpapaaral sa inyo? Sila din po sa pamamagitan ng pagpa-popcorn po. Napakabayani naman. Ba't di tawagin si tatay? Ang galing naman dahil sa pagtitinda lang niya ng popcorn. Grade 12 na po ako, tapos grade 10 po siya. Ang galing naman ni tatay. Alam mo tay, napakabuti niyo pong mag-asawa, napakabait niyo po. Hindi niyo po sila kaano-ano, kinukup niyo po sila, pinalaki na maayos, nag-aaral pa. Napakabait niyo po. Tutulungan ko po rin po kayo dahil po sa ginawa niyong kabutihang ito, meron pong good karma ang balik dito sa ginawa niyo sa dalawang bata. Anong maitutulong namin sa inyo? Gusto ko lang po makatapos po ng college para po makapagtrabaho, matulungan ko po sila. Yun lang po. Oh, anong grade mo? 12 po. Ikaw? 10 po. Di ba mas maganda, tutulungan ko siya, yung papamama nyo ngayon, para may pagpatuloy nila ang pagtulong sa inyo. Kasi from now on, sila nang kinikilala yung parents hanggang sa hanggan. They will be your parents. Kalimutan mo na yung tatay mo walang yan, kalimutan mo na yung nanay mo walang yan. Ito na silang pinaka-parents mo. Tay, Nay, ano pong pwedeng maitulong ko sa inyo para mas mapagaan-gaan po yung buhay nyo ngayon? Gusto ko lang maoperahan itong bukol at saka mata ko. May problema po sa mata nyo, katarata. Tarata. Namamanas din po siya. Diabetic. Papacheck up po namin kayo sa doktor. Una sa lahat. Tapos pati yung sa katarata, yung sa bukol, syempre hindi natin basta-basta pwedeng pa-opera niya. Tanungin natin kung ano yung pwedeng gawin dyan at bakit may bukol, paggamot po natin. Okay. Okay naman po yung tirahan nyo. O baka sa kalye kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Nangungupahan po, sir. Okay. Babayaran ko na po yung upa nyo ng 1 taon para wala ka ng problema. May utang po kami 1 taon. Magkano bang upa, tay? 2.7. O, babayaran ko na yung utang. O, di ba, tay? Plus another 1 year advance. Okay, sa'yo, tay. Yan na tayo sa kabayanihan mo. Siyempre, itidiretso na may bayad doon sa landlord. 2.7. And then doon po sa kabuhayan, si nanay, ang tanongin natin, Nay, ano magandang kabuhayan? Siyempre, huwag niyo bitiwan yung popcorn kasi doon kayo nabubuhay at swerte sa inyo yon dahil sa pagpapapopcorn, napaaral niyo itong 2 bata. Ano pong pwede maitulong ko sa inyo, tay? Bukod sa pagpapagamot. Puhunan lang sa popcorn. Puhunan lang. Popcorn talaga, yun ang hilig nyo. So yun na lang na sanay ko 13 years na po siya. Doon na siya. Magkano ba punan sa popcorn? 800 na isang sako. Saan ka nagtitinda ng popcorn? Naglako lang. Kung papagawan ko kayo ng magandang popcorn stand, tapos bukod sa popcorn, maglagay pa tayo ng mga ibang pagkain. Pwede. Okay yun? Okay. Para may dagdag kita. Tapos tatabihan kayo ni nanay, si nanay magtitinda ng balot. O kung ano man pwedeng itinda, ano nay? Oh. Ikaw na, anong gusto mo? Kasi sir siya, mahirap na talaga siya makakita. Tapos, lagi siyang masakit yung katawan, nahihilo. Ngayon, nagtitinda kaming 2. Dapat hindi ako kasama sir kasi wala kasi kaso sa 2 nag-aaral. Ay, oo nga po. Oo nga po. Kaso nga, sinasamahan ko kasi hindi niya alam yung binupuntahan namin. Minsan, minumura kami ng mga ibang driver kasi nga, mababangga na namin sila, di niya makita Oo, okay. Well, kaya nga po yung katarata niya, pa-check natin kung kailangan operahan na para makita siya ulit. Meron pa yung pinakabago na laser, yung mata para bumalik 2020. Siyempre, kasama na po yung inyo pong bukol. So, okay po sa inyo yun. Popcorn. So, bagong popcorn, tapos puhunan. Okay po. Ano pa po, tay? Kayo na, wala kayong kailangang gamot sa inyo? Wala po sir. Okay Sa awa na kayo. ng Diyos, lumating na ko sa edad ganito, di ba? Okay, sabi raw ng mga netizen, face reveal daw. Dami, Idol Rafi. Sige, pakita kayo, wag kayo maya. Para makita kayo ng mga netizens. Sige, pakita kayo ng mga netizens. Ba't kayo naiya? Magaganda naman kayo. Ayan, mga netizen. Okay. Tay, kayo rin po face reveal. Sabi ng netizen na ni tatay. Opo, sige tayo, tanggalin Sige, niyo po. tay. Opo. Gwapo si tatay, Parang action star, may balbas. Parang Robin Padilla lang dating. Di ba? Gusto mo na panawagan? Ba't mo pa panawagan yung nanay mo? Iniwan na kayo. But anyway, sige, go ahead.
Sana po masaya po kayo ngayon sa kanya-kanya yung pamilya kahit nakalimutan niyo po kami. Papa Rodel, Mama Hani, sana po masaya kayo palagi. Ma, sana masaya kayo ngayon. And pag naging successful kami, hindi ko, kaya namin maging successful nung wala kayo. The Rock! Nga pala, Ano po? kasi may involved ng mga bata eh. Sabi kasi sa akin, Papa, pag may involved ng mga bata dyan at mga PWD kawawa, gusto ko rin tumulong. O Ralph, nako, nakakayak yung istorya nitong nandito sa amin ngayon. Baby pa sila, doon sila sa loob ng kariton ng kumukop sa kanila and all. Ngayon, kailangan ng tulong nitong kumukop-kop. Sila naman ang pwede ko natin tulungan. Anong klaseng tulong may bigay mo? Gusto ko po sana magbigay ng konting financial assistance po. Kung okay lang po, mga 25,000 po sana. Wow! Salamat, sir. Opo. Nako, 25,000. Sige, abunuhan ko na muna today. Hingi na muna kay Opo, Shane. Papa. Today, 25,000. And then yung mga lahat ng tulong tungkol sa operasyon, tungkol sa kariton and all, sasagutin ko. Okay? Thank you po, Sir Opo. Ralph. Thank you po. You're welcome po, Nay, Tay. Welcome po. Salamat. Ayun. Thank you. Thank you po yan. Napakabuti niyo po. Thank you po. Ay, kailan po nag-umpisa yung bukol dyan sa mukha nyo? Matagal na to? Maliit pa to? Matagal na rin, sir, kasi maliliit pa sila, nandyan na yan. Eh. Pero maliit pa noon. Parang mais pa. lang. Paano nag-umpisa yan? Nag-umpisa lang siya. Parang bootleg lang, sir. Tapos, lumaki. Wala kayo naramdaman na sakit? Wala. Basta palaki ng palaki na napabayaan nyo. At never niyo po napakita sa doktor. Wala pa. Hindi pa napacheck up to. Sinsala, sir, Bisaya yan eh. Bisaya ka, asaman sa Bisaya. Davao. Davao, asa sa Davao? Sa Davao nyo gihapon ko. Oriental. Oriental? Sa asa sa Lupon. matikam ka magminandaya? Hindi, nakalimutan ko na dati. Okay. At, Kasi Oriental, nadiha ka ng minandaya ba? Pero mahibal ko magbisaya. Bisaya. Tatawagan ni Odette yung doktor, pero siyempre tayo, may kukunin na sample mula dyan bago sa operasyon. Tingnan kung ano yan talaga. Ngayon, kung sasabihin ng doktor, go, papa-opera natin yan, opera natin. And then pangalawa ay yung tarata yan. Habang nakita pa kayo. Doc, magandang hapon po, Doc. Thank you po, Doc, at pinaulakan niyo kami. Yes, sir. Siyempre naman. Doc, meron kasi kami ritong pasyente, lumapit sa amin. Meron po siyang bukol sa may bandang pisngi niya at hindi niya matandaan eksakto kailan nag-umpisa to. Wala naman daw sakit. Pwede, Doc, pakitingin lang kung kaya niyo po, Doc. Matigas, malambot. Matigas. Matigas daw po, Doc. Nakikita ko nagagalaw eh. Opo. Ano pong Sir, assessment? kailangan natin i-biopsy yan. Kung gusto natin malaman kung anong uri, kailangan natin ipa-biopsy. Pinaka mababa ng uri, yung tutusukin ng karayom. Hindi naman po siguro masakit yung kaya ni tatay yun. Ano po? Wag lang siyang iiyak. Umiyak siya. Meron mga anesthesia, di ba, Doc? Meron yung tinatawag na anesthesia. Manipis lang po yun. Ayun. Manipis. Okay sa'yo, tay. Gaano katagal na yung bukol? Gaano katagal na po yung bukol? Sa matatanda nyo, tay. 15 years na. Mga 15 years na po. Pero kung Makati na siya ngayon, May kulani ka? Wala. Sa leeg? Sa ilalim ng dito sa bagang? Meron bang kulani? Wala naman. wala. Okay. Sir, paano mo gustong tulungan natin? Yung nga po, yung sabi niyo po, Doc, ipabiopsy natin para malaman kung ano talaga yan. And then, Yes, sir. pwede ba natin pa-opera niyan kung halimbawa yan ay pwedeng mapa-operahan, operable? Yes, sir. Pwede. Kapag itong step by step na gagawin natin. Una, pag in-examine siya, kailangan natin siyang biopsy, unang-una. Pangalawa, imaging. Maaaring ipa-CT scan po namin upang makita yung extent. Kaya lang kasi since nagagalaw siya, mukha namang hindi tumatama sa mas malalim na structure. Pangatlo, dahil yan 10 taon na o 15 taon na, mababaho yung chance na cancerous yan. Dahil kung yan naman cancerous, ngayon nabubulok na yan o kaya wala na si William. Ano Kung po yung 10 possible reason bakit po may bukol at ano po yan? Yung mga posibleng dahilan? Ang kadalasan kapag ganyan nakatagal, mga benign na tumor yan. Ibig sabihin, hindi cancerous na uri. Kung ano man ang dahilan yan, mahirap sabihin, kaya po ipapabiopsy natin. At kapag halimbawa po sa gagawin yung biopsy at CT scan, ito po'y bukol na pangkaraniwan lang, pwede natin operahan. Pwede po. Tanggalin. Pwede pong paoperahan yan. So, CT scan yan.
kung makita na operable, ma-separate mo yung bukol sa ilalim ng mga normal na structure, pwede naman po talaga nating pa-opera. Isa pang problema ni tatay ay yung kanyang mata. Tama? Aha. Hindi ka nakakita, tay? Hindi na, okay. Hanap ba nung ano? Yung kaliwa? O, dito kaliwa. Yung kanan po okay pa. Okay, pang kanan. Yung kaliwa po lumalabo na. Siguro ito po kailangan natin ng eye specialist, ophthalmologist. Yes, sir. Pwede po natin siyang ilapit sa isang espesyalista sa mata. Kailan niyo po gustong papuntahin? Sabado o Martes? Ay, Meron naman po tayong mga kaibigan na pwedeng sige po, sabihan pag-usapan agad po na namin po, Doc, dilip. yung schedule po niya at schedule namin para masamahan po dyan sa inyo para masuri agad siya. Doc, ngayon pa lamang, hindi ko alam kung paano kayo pasalamatan. Napakabuti niyo po. Doc, thank you so much, Doc. We'll get in touch very, very soon. Yes, sir, Senator. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you po, Dr. Kayo rin, sir. Very, very good news. Yung sinabi ni Dr. T, hindi po ng cancer yan. Kasi kung cancer yan, dapat nabubulok na yan at baka nakaratay ka na or wala ka na rito. Kasi 15 years di ba? O, 15 years na. The fact na 15 years yan at Kasi wala pa to sila. Nandito na to eh. right, okay yan. Benign tumor na pwedeng operahan para maging pogi ka ulit. Wow! Diba? And then yung mata, pacheck na sa ophthalmologist. Ipaano nga natin si tatay, yung ginagawa natin noon, yung pa-makeover natin. Si tatay at saka si nanay. Pati itong dalawa. Pa-makeover natin sila lahat. Naku, dadaming mangliligaw. May nanligaw na sa inyo? Wala po. Sa iyo, meron na. Meron na. Bawal po yung study first po. Galing to. Ba't napatakip si nanay? Walang problema kung may manligaw sa inyo. Kung akong tatanungin, sana wag. Unahin niyo muna ang pag-aaral. Consistent honor student po. Mula nung nag-aral hanggang ngayon po. Siya po yung nagsasabit sa akin ng medal palagi. Anong sa honor mo stage. naman? With honor po, tsaka excellent academic award. Consistent. Partida pa yan ha. Hayaan mo na na. Kung gano'n. May nanliligaw, tapos consistent honor student. Siguro kung walang niligaw, baka first honor. Ngayon, ikaw, Nay, wala ka naramdaman. Wala man, sir. Sa awa ng Panginoon, wala. Malabo po yung mata niya. Hindi niya lang po iniinda kasi inuuna niya po si tatay palagi. Uy, ang galing naman. Mahal naman mo si tatay. Yun Kasi kung ako ang nakaratay, kaya niya ako ipagamot. Pag siyang nakaratay, wala akong alam kung paano ko siya ipagamot. Tay, mahal na mahal kay ni nanay. Wala ka bang mensahe kay nanay, tay? Laging may salamat yan eh. Paano ko sa salamatan yan? Iraulo ka. Anong mensahe nyo sa kanila? Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyong tulong sa amin. Kahit hindi naman po kayo inubliga ng totoong magulang namin, is willing po kayo at hindi po sila nakarinig ng kahit anong sumbat. Kaya hanga po ako sa inyo kasi kahit nakikita ko pong hirap na kayo, hindi po kayo sasabihin na humingi kayo sa magulang niyo, hindi po kayo nagaganon. Sobrang salamat din po, lalo na sa pag-iintindi po sa amin araw-araw. Sana hindi po kayo magsawa. Salamat po. Thank you, nanay, tatay. And we will promise na magtatapos kami kahit pasaway kami sa inyo. I love you. Nay, ikaw naman, Nay. Anong mensahe mo sa kanila? Sana wag mo na isipin yung mga boyfriend sa paligid. Ang isipin mo na pag-aral. Kasi nga, yun lang man ang pamana namin sa inyo kahit di kami niyo magulang. Tinan niyo sa tatay niyo, nagkasakit na, nabaliwala lang para makapag-aral lang kayo. Yun lang yung mensahe ko. Ikaw, bunso. Hindi mo iba. Siguro may boyfriend din to, may nanligaw. Wala na. Naglago. Wala na. Hindi po. Ang gusto ko sa bunso, magpakabait. Kasi kung minsan makulit yan eh. Sana wag kalimutan ang lagi kong dinadaldal sa inyo at wag kayo magalit kung nagdadaldal man ako. Para naman sa inyo yun. Kasi kung manahimik ako, mamaya ano naman pupunta ninyo? Tatay mo galit nga galit, maingay daw ako. Ay bakit yung pag-iingay ko? Tama naman, di man ako nag-iingay ng mali. Yan lang. Mother knows best. Bakit ko kayo nag-iingay, Nay? Ano bang kinaingay nyo sa kanilang dalawa? Ay paano kung pag may birthday sa mga kaklase pumupunta? Natural lang yun, Nay. Pumunta. Birthday naman eh. Hindi sir, kasi marami akong napapanood sa TV eh, na pupunta sa birthday pag buntis. Okay. Ibang usapan yun. Umiinom ba sila? Nag-inuman? Ay, di ko alam sir, kasi wala naman ako doon, sila lang. Kayo ba umiinom na? Good. Wala. Kung birthday lang na, okay naman yun.
Pero pwede mo samahan. Ay kaso nga, nagtitinda kami sir. Pag uwi namin, galing na sila doon. Yung manliligaw niya, pumunta na sa iyo. Nagmano na. Hindi pa, wala. Ayaw ko magpamano sa mangliligaw sir. Pero alam mo, Aniela, ilang taong ka na? 18 po. Kung akong tatanungin, liberal ako eh. Wala namang problema, basta't wag mo na pabayaan yung pag-aaral mo. Pero sabi mo naman, consistent honor student ka, then go ahead. Ibig sabihin, hindi ka nadidistract yung pag-aaral mo. Kaya mong panindigan na kahit nag-aaral ka na magkaroon ng boyfriend. Kung ganun ang sitwasyon, kung ako then wala akong nakikitang problema. Pero kung ayaw ni nanay, sundin mo si nanay. Ako yung pagdidisiplina ko ganun sa mga anak ko. Pero kung yun ay nakaistorbo na, pipigilan kita. Diba? Tama ba ako, Nay? Opo sir, yan ang ginagawa ko sa kanila. Ayaw ko nang may dalaw-dalaw lagi. Kami dumadalo, Nay. Minsan. Sino po yung mga dumadalo? Ano ginagawa? Yung mga kaklase din. At least na mas maganda sa bahay kaysa sa kalye. Di ba, Nay? Mas okay yun. Bahala sila kung ayaw nila. Ilan po dumadalaw? Isa, dalawa? Isa lang man. Silang dalawa, tigi-isa. Tigi-isa. Meron din sa isa. Hindi na po, tinigilan po. Ikaw ba honor student? Dapat, kung ikaw ay magtanggap na manliligaw, dapat katulad niya na honor. Pero kung hindi ka honor, wag ka na mag-boy. Saka bata ka pa, ilan? 17? Magsi-17 pa lang po. Pag 18 ka na siguro. Apo, hindi na po, study first na. At kung magtanggap ka na manliligaw, gayahin mo ang ate mo na hindi na didistract. Tama yun, sir. Si nanay, gumagano yun. Parang Hindi. Iniwala naman ako dyan kasi pag nagagalit ako, nagme-minor sila eh. Tama lang. Maingay si nanay. And they always think na lahat ng sinasabi ni nanay para sa kapakanan ninyo, hindi sa kapakanan nilang dalawa. Tandaan nyo yan. Walang nanay na dadakdakan kayo para sa kapakanan niya. Kayo naman, Tay, anong mensahe nyo sa kanila, Tay? Tuloy lang sila mag-aral, magpakabuti sila mag-aral. Ano yung matatandaan yung magagandang experience nyo kay tatay? Nung ayos pa po si tatay, mga elementary po kami nun. Siya lang po mag-isa nagtitinda. Tapos pag honor po ako, umakit po siya sa stage. Tapos nagpapakain po siya sa mga kaklase ko ng popcorn din po. Pati sa teacher. Tapos nagluluto po ng pansit, pinapakain niya po yung mga kaklase ko. Nililibre. At palagi kang honor student? Mula po, pumasok po ako hanggang ngayon po. Nag-aral yan, sir, meron. Meron talaga? Hindi na wala. Yan din, huli na lang yan nang wala ng honor. Kung saan napunta. May honor ka dati. Saan napunta yung honor mo daw? Hindi po kasi malayo po yung school ko, so palagi po akong late. Kaya pag late po ako, hindi na po ako pumapasok. Ba't ka late? Sobrang layo po ng school ko po. Bakit di ba kayo magkasama? Bakit hindi sila pinagsama sa isang school? Magkasama po kami last year po. Ba't ngayon magkahiwalay? Doon po sa school niya ngayon, nag-transfer po siya sa pinakamalapit. Maganda po kasi yung turuan doon sa Marilao. Tapos, yun po, lumipat na po siya ngayon sa pinakamalapit. Ako po, wala pong grade 11 tsaka 12 po doon. Saka po magkaiba po kami schedule. Kaya siya po pang hapon, ako po pang umaga. Okay, ikaw naman, ano yung mga ganda experience mo, matandaan mo? Kapag umuwi po siya galing tinda, lagi po siyang may pasalubong po sa amin. Okay. Hindi po kami nagugutom dyan kay tatay. Tay, matanong ko lang, magkano bang kinikita po ninyo sa pagpa-popcorn? Linggo, sir, maganda ang kita. May naka-1,000 kami, 1,500. Okay. Oo. Pero pag tungtong ng Lunes hanggang Biyernes, pahirapan talaga siya. 700, 800, gano'n. Masaya na kami kung maka-800 kami doon. So Sabado-Linggo, bakit mas maraming bumibili pag Sabado-Linggo? Kasi Walang may pasok sahod ang mga magulang. Binibigyan yung mga bata ng pera. Kaya nakakabili. Ano lang kami, naglako eh. Ikot-ikot lang. Ito sira na buhay namin. Okay, tingnan nga natin. Magkano ho ba yung isang popcorn, isang order? 10 na ngayon. Ay, nawala. 10 piso? Mura naman, ba't nyo gawin 50 pesos? Pambata. Ayan may sulat ako yan. Para sa iyo yan. Para sa inyo Abot po yan. naglalako kami kasi naggrabe siya noong may sulat. araw. Para sa iyo yan. Viral po yan. Pinapayak mo ako ata, Tay. Tingnan ko nga. Magandang hapon. Ako po, si Roselyn Pasa. Hingi lang po akong konting tulong para sa asawa kong unting-unting lumalabo ang paningin. Siya po ay popcorn vendor at may 2 batang pinapaaral. Paano na lang kami? Siya lang po ang inasa namin. Wow naman. Isang po dito yung... Ito po yung ito. Ayun. Nag-viral po ito. Nagbaryan yun, sir. Buti hindi kayo niloko kasi may mga manluloko niyan. Tatawag. Ang naloko eh. Meron sir, sa ibang bansa pa, napapakilala. So, mahirap na kayo. Niloko pa. Meron pang nagsabi, sir, oy, istakan ko kayo ng bigas.
yung nanloko nanghingi ng pera sa inyo? Parang wala naman, sir. Yun lang, mga pangako nga walang dumarating. Pero tumatawag po sa amin, parang pinapaasa po ganun. Dadating po kami dyan ng gantong araw. Tapos hindi dumarating. Hindi naman, sir. Nanloloko lang. Kinukuha lang yung mga number namin. Kasi dito kasi sa sulat diyan, kumpleto ng number yan, sir. Number pa naman ng mga bata. I-block nyo na po yun. Na-block na namin, sir, nung naano yata, na-restro yung mga ka-SIM card. Okay. May tumawag din po sa amin na stop nyo daw po. Tapos hiningi po yung code ng GCash po. Naku po, buti hindi nyo pinatulan. Hindi po. Sabi niya, ako ang ano ni Sir Rapitol po. Bigyan ko kayo ng 10,000. Ibigay daw lahat nga sa GCash. Code po sa GCash. Kakapaalala po ni Ma'am Sherry po sa mag-ingat po sa mga scammer po. Buti na lang nagpaalala si Sharif. Palagi po kasi kami nanonood sa inyo. Na-announce natin palagi. So Tay, gusto mo itong popcorn motor na lang ilagay natin imbis na bisikleta? Okay sa inyo? Salamat, sir. Naku, tapon na. Tapon. Sige, sabihin natin yan. Odette, bagong motorcycle. Tapos pagawa tayo ng bagong cart na maayos. And then baka pwede natin dugtungan. Ano bang magandang isabay sa popcorn? Palamig na lang. Maski sa palamig, di ba? Tapos yung mga iba pang kikiam, siguro, sama-sama natin. Fishball. Hati-hati natin, popcorn tapos fishball. Tingnan, okay ba sa inyo, Tay? Tama na yung popcorn. Popcorn lang. Nasa eskwelahan kasi, baka yung mga bata makulit, may mantika kasi. Sige. Yung cotton candy. Marunong magluto. Sige. Popcorn lang tayo natin. Loyal po sa Sige. Soft drinks na lang, dagdagan natin. Soft drinks na lang. Palamig o yung soft drinks na yung income, gano'n? Pwede rin pa. Soft drinks na lang, sir. Kasi bigay ka lang ng bigay. Di ka na magtakal-takal. Tama. Magkano pong puhunan, sabi nyo, isang sako? 1,000. 1,150. Kasi ang kilo, sir, 70. Ay 20 kilos lang yung isang sako. Sasagutin ko na po yung motor bagong stand na may kasamang soft drinks. And then, yung bahay po ninyo, inuupahan nyo, papapunta po ako ng tao, babayaran ko po 1 taon na utang nyo. Buti, pinapayagan kayo tumira kahit na may 1 taon na kayo delayed. Last na palugit po sa amin sa Lunes po. Mag-alsa balutan na raw po kami. Kaya nga ako naiyak, sir. Tawagan mo ngayon. Sabihin natin, bilhin natin yung bahay mo. Ako lang binabaan niya kasi ako ang naniningil. Tapos pinapadala ko sa kanya. Magkano po yung tubig? 500, sir. Magkano po yung kuryente? 1,800. Ma'am Edna? Ay, ito lang po, Sir Rafi. Magandang hapon po. Ma'am, kaya po ako napatawag kasi nabanggit sa akin, ang palugit hanggang Lunes na lang daw po. Kung hindi, alsa balutan na sila kasi 1 year na pala sila delayed. Tama po. Actually po, sir, magto 2 years na po, hindi lang 1 year. Actually, nung pa pong pandemic, kaya lang po talagang mabait lang po kasi sila sa akin. Kaya po, sa tita ko po kasi yung bahay, kaya po pumayag po ako, sir. So ma'am, ganito, tawad na lang. 1 year po na renta nila, babayaran ko po bukas. Sige po, sir. Sasabihin ko na rin po sa aking tsahin na kayo na rin po ang nakiusap, sir. Opo, ganito po ma'am, 1 year na utang nila and then 1 year advance ako. So bali 2 years po halaga ang matatanggap nyo. Per month, 2,007. So 2,007 times 24. 64,800 po ang iabot namin sa inyo. So wala na po silang utang, bagkus advance pa sila ng 1 taon. Okay po sa inyo yun, Ma'am Edna? Sige po, sir. Kasi pag pumayag po kayo, bukas na bukas po, dalhin na namin yung pera. Yes po, sir. Sir, actually, in good faith, kilala po ako ni Kuya William at saka ni Ate Leng. Total, nakikinig naman po sila. Willing din po akong ibigay sa inyo. Actually, ang haba rin po na aming ibinigay sa kanila. I'm happy po na tulungan niyo po sila. Sobrang thank you po, Ma'am, ha? Ay, maraming salamat din po, sir. Tay, wala na. Okay na yung renta na yan si tatay. Sarado na. Hindi na tayo mapalayas. Hindi na. Nakaready sa laki mag-impake. Ready naman lagi, sir. Ano saan ang balak? Ay, wala, sir. Harap pa yung bakanting lote. Grabe naman, matutulog ka sa bakanting lote. Dati po, nakatira po kami sa barong-barong. Tapos lumipat lang po kami kasi po, si tatay nga po, ayos pa po siya na. Bigay si Ralph ng 25, ako nagbigay ng 25. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, Tay. Ang dami mo ng punan. Hindi pa kasama dito yung babayaran kong bahay nyo, ha?
Hindi pa kasama dito yung motor at puhunan. Ito siguro pwede mong tulong siyempre sa ikobigay, Nay, para sa pag-aaral nila kung ano mga pangailangan nila sa school at yung kirap. Maraming salamat, sir. Walang anuman po. Sobrang thank you po, sir. Namamablema po sila sa baon ko po kasi hindi na po abot sa budget po eh. Kasi po high school na po ako, tapos bumabiyahe po ako. Kaya ang bala ko po sana, pagka-graduate ko po ng grade 12, titigil po muna ako, tapos magtatrabaho po. Pwede naman yung pag grade 12, kaya nga K-12 para inaasahan pag grade 12, pwede na magtrabaho. Kaso po gusto ko po makatapos ng college eh. Public administration po yung kukunin. Maganda, maganda. Ikaw naman, anong kurso mo gusto mo? Ano po, flight attendant po. Edi tourism. Apo. Pwede. Magagandang pangarap. Para kung nakapagtapos kayo, pagpahinga nyo na sila, kayo na magsusupport. Yun po yung balak. Good. So magandang mga pangarap nila para sa inyo. Tayo tutulungan daw kayo. Thank you. Salamat. Pakabait kayong dalawa. At least yung tulong namin talagang totoo na. Ito mga nanduloko sa inyo, hanggang tawag sila. Bakit kasi kayo magkahiwala ng school? Dapat pinag-isang school na lang sila. Magmula kasi lumala ng tatay nila, nahirapan na kami sa pamasahit, sa kapaon. Inaatras ko yung isa kasi. Kasi ito, 150. Siya, pag nandito sa school niya malapit sa bahay, 50 lang. Anong binabaon nyo sa school? Pera po. Magkano baon mo everyday? Po, 120 po. Minsan po pag malakas yung kita, 150 po. Kasama na pamasahe doon? Opo. Anong nabibili mo sa 150? Po, biscuit po. Biscuit at? Tubig. Ikaw naman, Ganun din po. Tapos, pag may sa 150 po or 120, ang natitira na lang po sa amin 20 pesos. dahil sa pamasahe? Opo. Mahal kasi pamasahe sa tricycle. Opo. 100. Buti hindi ka hiningi ng contribution sa school. Pag sa cookery po namin, sa mga shop po namin, may ganun naman. Anong mga contribution halimbawa? PTA po. Sabi ko na nga ba, yun yung palagi kong sinasabing problema. Anong hinihingi sa PTA? 100 pesos po. Para sa? Para sa ikakaganda daw po ng school. Tulad ng halimbawa? Mga CR daw po. Ganun. Kita nyo, yan yung sinasabi ko. Tulad nito, ang hirap na nga nila. Biscuit na nga lang ang kakainin lunch, saka tubig. Tapos kukunin pa yung 100 pesos contribution sa pagpaparepair ng CR. Samantalang bilyones naman po ang pera nakalaan para sa mga public schools na para to maintain and operate. Ba't kinakailangan pa kasi hingin sa kanila? And again, palaging PTA ang sangkalan. But anyway, yun, mag-aral kayo na mabuti. Huwag nyo silang bigyan ng sama ng loob. Palagi nyo isipin yung paghihirap nila. And then kung sila ay nagagalit at nagdadadaktak, sabi pa, nanay, meron yung dahilan at yun ay para sa kabutihan ninyo. Hindi naman para sa kanya yun. Pangarap ko man sir sa kanila yun. Gusto ko makita silang naka-uniform, pumapasok, nagtatrabaho. Sabi ko nga, ilang taon na ako, mag-57 na. Si tatay mo, 56 na. Paano kung ilang taon na lang itatagal namin? Gusto ko mawala man kami, makikita namin kayong kaya na nyo ilaban yung sarili nyo. Makapagtrabaho. Nay, bakit po umalis si tatay, iniwan sila? Nagbabae. Marami pong anak yun sa iba't ibang babae. Ito, 5 buwan lang binigay sa akin. Ang usapan namin ay sahuran. Siyempre, ako noon di man sumasama sa kanya. Sabi ko, sige ba, para may libangan naman. Binigay sa akin yan 5 buwan lang. Bantayan nyo raw? Tapos ang usapan 500 linggo-linggo. Hindi kasali yung... parang babysitter kayo? Hindi kasali yung pagkain ng bata doon sa 500. Akin lang daw yun. Tapos, nagsama pa rin silang mag-asawa. Nagbuntis uli ito. 1 buwan lang siya sa nanay niya, ilinipat na naman sa akin. Sabi niya, ate, alagaan mo yan, 1,000 ang sahod mo sa 1 linggo sa 2 bata. Pumayag ako kasi wala man akong ginagawa noon eh. Maglaba lang. Nung kalaunan, ng babae yata yung lalaki, magulo na sila. Away sila ng away. Hanggat nagligpit na yung lalaki, nagpaalam na. So, naiwan yung si nanay? Naiwan na yung babae. Sabi niya sa akin, ate, iiwan ko na yung mga anak ko sa'yo, bahala ka na. Dalawin ko na lang kung may panahon ako. Sabi nung tatay. Tatay nila? Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi ko na kaya ugali nung nanay nila. Sabi niya, silosa daw. Sabi ko, tama naman ang pagsilos. Bakit ka nagagalit? Ay, basta, sabi niya. Adi sinundo sa nung babae rin, sumama. Tapos, yung nanay nito buntis, pangatlo. Ang problema, sa sobra sigurong galit niya, imbis nga kabuwanan na, at nagparamdam na yung batang lalabas, hindi na niya, pinigilan niya hanggat
nang inutil na. Na-depress po si mama. Depressed. Namatay na yung bata sa tiyan niya. Hindi, dalawa na lang sila. Nag-asawa naman siya uli. Nung, magaling-galing na sa pagpanganak, nag-asawa uli. Hanggat naghiwalay na naman sila, nagkaanak ng isa. Nag-asawa naman siya uli ngayon. Anak niya, pinabayaan. Kailan po yung araw na umalis yung mother nila? Walang paalam? Basta't umalis na lang? Dumupunta-punta rin, pero wala namang binibigay. Bastang parang daga lang sisilip. Tapos, wala lang, ganun lang. Mapagbigay naman po sana si mama kaso po pinipigil po ng mga naging asawa niya. Anong bibigay sana dati? Pati po nung nag-18 po ako, nung July 6 po, 18 po ako nun. Tapos po, week after po, nagbigay po siya sa akin ng 1,000 daw po, tapos hati pa po kaming dalawa. Tapos nung nung bago po magpasokan, nagbigay na naman po siya ng 1,000 pang bili daw pong school supplies. Nabitin pa po yun sa school supplies. Advice ko sa inyong dalawa, tulungan nyo rin sila kung anong pwede nyo maitulong sa paghahanap buhay nila at huwag nyo nabigyan ng sakit sa ulo kasi mahirap naman yung trabaho nila, di ba? Yun na maiambag nyo, tulungan nyo para mapagaan yung trabaho lang ng tatay nyo kung anong pwede nyo maitulong. And the way to do that is to ask them, tay, ano bang pwede ko maitulong? Kung minsan mas hindi nyo na hinihingi, kayo ng kusa magbigay. Mas malala yung tatay nito hindi na talaga nagpakita hanggang ngayon. Hindi ko po siya nakikita. Tapos may time po yung mga babae po niya, mini-message po ako, nagagalit pa po sa akin. Kasi po nalaman po na may anak na po pala siyang dalaga. Ngayon lang daw po nalaman. Mga 5 po ata yun o 6. Mga babae. Tapos nakita ko 5? Lagpas pa po sa 5 eh. Uy, ano bang trabaho nitong tatay nila? Driver ng bulldozer yan. Basta driver, sweet lover, tawag si tatay. Mukha po kasi siyang may lahi. Yan na po siya ngayon. Dati po, pogi daw po yan eh. Yun ko po nangyari. May may pagka-mistiso nga. Ay, May lahi nga. May lahing unggoy. hindi nga, oo nga, may itsura nga. Hindi yan, pogi yan. Maitim lang. Yung bata pa yan, yung bata pa to. Nagkasakit daw po ang pangatwiran po nila kaya di daw po nakapagbigay. Nagkasakit daw po. Ano ba ang pigil ng tatay nyo? Agbones po. Sino naman to? Nagsabit po si tatay sa akin sa stage. Last year po. Meron pala siyang, yan. O, bakit parang stewardess yung uniform mo rito? Senior high na po. Senior high. ABM student. Sasamahan natin sila doon at yung mga pangako natin na ibibigay. At important sa akin, mabayaran ng grant kasi nangako ako. At least for 1 year, wala kayong problemahin tayo. O, diba? Tahimik ang buhay. Salamat, sir. Makatulog na ako. Bakit dati hindi kayo nakatulog? Hindi ako nakatulog, sir, kasi laging nagme-message yung may-ari. Ano sinasabi? Isa po tinataguan lang namin. Ate Lynn, hanggang Lunes na lang kayo. Kung minsan dinididma ko na lang. Naiintindihan namin, sir, kasi sobra-sobra na lang yun. Tayo, curious lang ako. Pag medyo magandang kita, ano mga kinakain ninyo? Bibili kong hipon, sir, kasi favorite nila. Kahit walang sahog, basta maasim ang sabaw, gusto nila yun. Sa bahay lang po kami kumakain lagi, hindi po kami kumakain sa labas. Hindi pa kayo nakatikim sa restaurant? Restaurant po hindi pa, pero po yung sa mga fast food po, pag graduation ko po, doon po kami kumakain. Binublo out ni tatay niya. Wala kayong mga malaking restaurant dyan, yung masarap, wala. Wala po, kahit birthday po, wala po. Ano naman po pag medyo taghirap? Ano po yung kadalasan pagkain nyo? Curious lang po ako. Noodles. Umaga, noodles. Kaso nga, hindi rin ako pumapayag nga lagi silang noodles. Itlog, hotdog na lang. Nay, nakakain na kay Shangri-La. Buffet. Wala pa, sir eh. Pag naka-makeover na sila lahat, buong family, sasamahan ko sila lahat, mag-buffet kami sa EDSA Plaza Shangri-La. Alam niyo EDSA Plaza? Di po kami pinapagala ni nanay, kaya Bulacan lang po. Hindi po kami gumagala sa Bulacan. EDSA Shangri-La, 5-star hotel dito sa NCR. May buffet doon. Pipili ka kung anong gusto mong kainin. Sagot ko yun. At kung gusto nyo, i-check-in ko pa kayo para makatikim kayo ng karangyaan, makaswimming. Check-in ko kayo sa 2 kwarto. 1 kwarto kina ni tatay, 1 kwarto sa inyo. Pero walang boyfriend ha, kayo ng 2. Tapos mag-swimming kayo doon, pamasay para makatikim sila yung masarap na buhay. Okay sa inyo, tay? Siyempre, pagkatapos na makeover at matapos kayo ma-check up. Okay, tay? Ba't ka naiyak, tay? First time niya pong guminawa yung buhay. Bakit po so many years palaging hirap si tatay? Galing po kasi siyang probinsya, nakakwento niya po sa amin palagi. Tapos tumatawag po yung mga kamag-anak po niya, gano'n. Tapos nalalaman po namin yung buhay niya unti-unti. Galing po siya sa probinsya. Nag-co-construction po siya, tapos doon po sila nagkakilala. Uy, o nga pala, tatanong ko lang. Paano kayong kakilala ni tatay, nay? Construction, sir. Bata-bata pa si tatay, siyempre malakas siya noon. Ilang taon siya noon? 25. Saan probinsya po kayo nagkilala? Dito lang sa Saan dyan lang sa may Alvarez, sir? Alvarez. May Santa ano? Cruz.
may construction. Paano kayo kakilala? Ay nagtrabaho ako sa kantin. Kantin ng construction. Siya naman labor. Tapos umaakyat sa sagdan, hindi siya makaakyat-akyat. May kalong siyang simento, doon siya nakatitig sa akin. Oh! Sabi ko, sino ba yung... Ang bata naman yan, titig ng titig sa akin. Kasi matanda na ako eh. Mas matanda kayo sa kanya? 2 years. 2 years lang pala eh. O, tapos? Sabi naman ng amo ko, ay, Bisaya yan. Baka may gusto sa'yo. Ay, yung bata-bata na yan, batutoy kasi siya tingnan eh. Kasi maliit. Okay. Paano niyo po siya nagustuhan? Ay, masipag mangligaw yan, sir. Hindi natutulog. Walang tulog-tulog. Binabantayan ako pag naglabas sa gripo siya ang taga-bumba. Kasi ang tubig Sweet naman. Talagang conservative pang probinsya style. Tapos yung mga pantalong maong, sa kapatid ko yung kukunin niya, ako mag-brush niyan. Mag-brush siya ngayon, ako Nag-volunteer. Sino ba naman hindi ma-inlove sa ganong klaseng kasipagan? Sa kapugi naman yan, no, sir. Kompleto yung ngipin. Wala siyang... Long hair pa. Meron po kayong anak, sarili. Wala. Kaya nga, yun na lang. Tinutukan naman ng attention yung dalawang makulit. O, tay, ba't naiyak-iyak ka pa? Okay na tay, o, di ba? Masaya sa buhay. Buti si nanay, o, chill-chill lang. Kayang dalhin ni nanay yung problema, nakangiti si tatay. Palaging seryoso to, no? Marami na po kasi siyang iniinda, kaya po masungit po siya madalas na intindihan naman po namin. Ito yung paa niya naman. Namamaga po yung pa. Oo nga, pa-check na rin natin. Uy, may sugat pa yung paa nita. Siguro sa, diabetes to. Naku, may na nga si tatay. Kumakalat na po yung niya. Kailangan mapagamot. Diabetes yan, tay. Mataas yung blood sugar nyo. Diyan nag-umpisa yan. Hanggang sa aakyat yan. Sige po, tay. Okay na tayo. Maraming salamat, sir. Sana gabayin kayo ni Lord habang buhay. May matulungan kayo. Pareho namin. Salamat po sa inyong tiwala. Tay, palakas kayo, tay. Pagaling kayo. Gagawin namin lahat para kayo po'y mapagaling. Alagaan nyo si nanay, alagaan nyo siya. At kayong dalawa, alagaan yung parents nyo. Okay? Kung ano man yung kailangan ninyo sa amin, palagi andito lang kami. Okay?